daw, hindi daw papel ng mga legislator mag-imbestiga, kundi mag-legislate. Nako, bahagi kaya yan. Higit sa lahat, yan ang hinihingi ng tao. Tapusin na yung flood control investigation dahil galit na sila para malaman na kung saan napunta yung bilyones, trilyones na kabambayan. Kaliwat kanan, ha? Habang sila'y nagpapakasarap sa mali-maleta, naiisip ng sambayan ng Pilipino kung paano nila pahirapan ng taong bayan. Diba? Imbestigahan nyo, maawa ho kayo doon sa mga naapektuhan ng mga baha, yung mga binabaha, yung mga bahay na dating hindi binabaha, ngayon ay binabaha. Labas daw si Mary Grace Piatos. Hindi nyo ba alam si Mary Grace Piatos ay katang-isip lang yan? Nakaw talaga. Nakaw ho yun, ano ha? At nananawagan para po sa pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Yan, doon ang exciting part. Ang problema, hindi na ho nila pinagbibigyan at nakataon na sila talaga ngayon dito, kay Mary Grace Piatos. Yes. Good morning at good morning. Good afternoon na pala. Andito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang update. At i-bell all nyo po para ho nakakatanggap kayo ng kung ano man meron tayong upload videos. Eto na, rekta na tayo. Gusto nyo rekta na? Kaya pala ayaw nyo paimbestigan ng flood control. Gusto nyo ganito mangyari? Lumulutang ang mga kutsi. Wala talaga kayong pakialam sa sambayan ng Pilipino. Ibang klase din kayo mag-isip. Gusto nyo pahirap sa taong bayan. Ayaw nila paimbestigahan ng flood control kasi gusto nila, ganito nakikita nila sa sambayan ng Pilipino, yung mga sasakyan, yung mga ari-arian, yung mga pinaghirapan ng Pilipino, ayan, inaagos ng baha. Wala kayong malasakit sa taong bayan. Sino ba yung mga nagsasalita niyan? Yan ho yung mga tao na nagpiling-piling, bumali ng batas. Oo, kita nyo. Kasi pakita ko sa inyo, kaso parang bawal ata. Ito, lumulutang. Lumulutang yung sasakyan dahil sa baha. Kamusta na ho yung flood control? Kasi ho, may mga nagyayabang-yabang. Yung proyekto daw ng Pangulo. San banda? San banda ho namin makikita yung sinasabing proyekto ng Pangulo? Hindi ho, nagtatanong lang ho kami, ano ho ba yung sinasabi nyo, Aling Clara, o Aling Claring, yung sinasabi nyo na makikita yung proyekto ng amo mo? Pero siyempre, bago natin simulan at rektahan ang ating mga video ngayong hapon, andyan po, pumindot ka lang, andyan yung join button, at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi kita nasa shoutout. Pero eto, marami ho lumalabas, dahil sa gusto nilang ma-impeach, ma-convict si Bibi Sara, may mga testigo daw. Diyos ko, Marimar. Testigo daw yung sinuntok ni Bibi Sara dahil masyadong bida-bida. Nung hindi pa siya Vice President, titistigo daw. Wow! Kakaiba! Pati mga salin, kahit hindi pa Vice President si Bibi Sara, sinama na nila, isama nyo na lahat para kayo'y magwagi kung magwawagi kayo. Nakakaasar kayo. Alam nyo, nako. Eto na. Pasadahan pa ba natin itong baha? Alam naman natin marami hong galit. Alam naman natin kung sino ayaw magpaimbestiga sa flood control. Tuwan-tuwa sila siguro pag may baha, Ayaw pa imbestigahan. Maraming apektado sa Bulacan, sa Pampanga, Valenzuela. Grabe ang Valenzuela. Talagang antindi ng baha. No? Sa Bulacan. Yung bida-bida na, Yung si Jude, Kamusta naman ho ang Paombong? Kamusta naman ho ang Hagunoy? Kamusta naman ho ang Bulacan-Bulacan? Kamusta ang Bustos, ang Plaridel? Kamusta? Ang Bulacan ho, kasi ho ang inang ko ho ay taga Bulacan. Nung kami ho ay pumupunta diyan sa Bulacan, noong araw, noong unang panahon, kahit umulan bumagyo, hindi ho binabaha yan.
Ewan ko ho ba? Yung pala isdaan, nadodoble ho ng tubig, pati kalsada, nadodoble. Yan ang nagawa ng flood control. At niyayabang pa nila yung proyekto daw. Nino! Saan banda? Ay, pasok na nga natin to. Huwag nating pakialaman yung flood control na yan. Leave it to DPW. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. Walang ka. Anong kinalaman ng senador kongresista? Kasi nga, ang gusto ko lang po, ma'am, let DPWH do their job. Give the money to DPWH para walang sisihan, di ba? Wala raw magagawa ang mga senador, kaya ayaw naman pala mag-imbestiga. Diba? Ano raw ang magagawa? Alamin nga natin kay Ate Amy. Balita ko, dinig ko, ayan na naman sila, tigilan na daw yung flood control investigation. Kasi daw, hindi daw papel ng mga legislator mag-imbestiga, kundi mag-legislate. Nako, bahagi kaya yan. Higit sa lahat, yan ang hinihingi ng tao. Tapusin na yung flood control investigation dahil galit na sila para malaman na kung saan napunta yung bilyones, trilyones na kabambayan. At higit sa lahat, para masisi na yung mga namatayan sa mga baha. Ayan, tigilan daw. Paano titigilan? Tignan naman ninyo. Walang tigil ang ulan. Mismo ang langit ayaw pumayag na tumigil. Tama! Kasi ulan na ng ulan. Flood control pa more. Paano titigilan yan? Samantalang yung ulan ayaw tumigil. Baha na naman to. Ayan na naman, racket na naman. Naku, tapusin na natin ang ating investigasyon para hindi na maulit kailanman. At managot na ang dapat managot para hindi nawawala ang bilyones, pati buhay ng Pilipino. Habang inuuna nila ang flood control, ang investigasyon kay BP Sara, yung impeachment pala, habang inuuna nila ang impeachment kay BP Sara, ang ulan ho at bagyo galit na galit doon sa mga durobo. Bakit daw pinagtatakpan, dapat maimbestigahan? Kaya hinahanap po ng taong bayan, bakit ba nagkakabaha-baha? Ghost project nga ang sabi na babali-balita eh. Iimbestigahan, ayaw imbestigahan. Bakit? Alam na. Nababanggit sila mali-maleta eh. Ngayon, ang tanong dito, si Sir Madarahug, magbabalita ngayon, magbibigay siya ng impormasyon, budol is real. Saan yung proyekto? Diba? Ito ang hinahanap ng taong bayan. Hindi naman ho magkakabaha-baha kung wala naman maayos na proyekto eh. Alin ho ba ang hinahanap ng taong bayan? Alin ba project ang sinasabi? Meron ho ba talagang project o wala? Di ba? Inamin na rin yan ng ibang mga ahensya, DPWH, yung mga senador na mismo na nagsiwalat at biglang bumaligtad. Akala mo makakalimutan ka ng taong bayan, Judes? No! Habang may ulan, may bagyo, ang pangalan mo, andyan pa rin yan. Hindi maalis sa taong bayan. Yung mga Judes na humuhudas at talagang sumasama pa doon sa mga durobo. Alamin natin to. Anong proyekto nyo? Ano ang nangyari sa Build Better More? Bakit ito'y naging Build Better No More? Alam niyo yung nangyari sa mga foreign assisted projects. Binawasan ng todo-todo. Tama. Na madidelay masyado o mahihinto ang mga proyekto. Alam niyo yung Panay Guimaras Negros Bridges, wala nang pag-asa yan sa panahon ni Marcos. Inutang na natin yung pera, dumating na dito, nawala. Wala pa rin. Yung subway natin, madidelay yan dahil... Yan, yung subway, dapat yan. Tapos na yan, bago bumaba itong si Pangulo. Ngayon ho, hindi pa ata nangangalahati. Tapos niyayabang nung under, mamaya, meron tayong video niyan. Nagugulat tayo sa mga pronouncement ng under na yan eh. Nakakatakot yung mga pinagsasabi. Kaso nga lang, akala niya mapapaniwala nila ang sambayan ng Pilipino dito sa kanilang mga mabulaklak na dila, bibig. Dinumog ng langgam kasi mabulak. Bubuyog pala. Grabe magsinungaling, maibida lang ang amo, no?
Pero tuloy ka, Sir Madarahog, tuloy. Ang laki na ibinawas na pondo. And all other projects na may kinalaman sa ating transportasyon, which is a very vital infrastructure project ng Pilipinas. Ano yung priority nila? Kwarta o kahon, Flood control. maleta o bag. Yun ang priority. Eh, hindi naman may tatanggi. Talaga may nagsisiwalat. Maski yung ibang congressman na ayaw sa kanila o hindi pabor sa kanila, nagsasalita na rin. Maski si Senador, ay yung mga congressman na si, hindi former, si Congressman Libiste. Di ba? Yung mga ilang milyon kada bakasyon. Nagsisilabasan yan. Pero ngayon, tag-ulan talagang, mawiwindang sila kaliwat kanan, ha? Habang sila'y nagpapakasarap sa male-maleta, naiisip ng sambayan ng Pilipino kung paano nila pahirapan ng taong bayan. Diba? Imbestigahan nyo, maawa ho kayo doon sa mga naapektuhan ng mga baha, yung mga binabaha, yung mga bahay na dating hindi binabaha, ngayon ay binabaha. Baka sabihin nyo naman dumadami ang populasyon kaya binabaha. Hindi ho. Meron kasi nagsasabi dahil sa basura, plus na lang yun. 'Di ba? Pero yung daluyan na sana ay maging maayos at yung pondo na pinondohan para maging maayos yung daluyan ng creek, ng tubig o ano man tawag nyo diyan. Edi sana walang ganyan. 'Di ba? Isipin nyo. Ikwento natin, ibalik natin yung kwento. Yung pumping station sa Maynila kung hindi pa natuunan ng pansin ng isang yorme diyan. Ilang taon hindi pinapagana? Buti na lang natuunan. Tuloy natin dito, yung nagyabang-yabang. Epektibo po ang Pangulo. Hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Teka lang. Anong proyekto at trabaho pinagsasabi nyo? Meron ho ba? Meron ho ba kayo may papakita sa amin na proyekto ng Pangulo? Ano yung amon nyo? Continuity na lang ni Tatay Digong. Wala pa kaming makita. Kaganda-ganda ho ng mga bagay-bagay na pinakita ng dating presidente magmula sa Dolomite Beach na binatikos pa rin sa kagandahan. Itong mga creek na sinaayos para lang yung mga baha ay mawala. At itong mga flood control na nakaano na sa proyekto ng Tatay Digong, yung subway, yung LRT extension, at kung ano-ano pa. Asa ng proyekto sinasabi? Tatanong lang ho naman kami. Bigyan niyo ho kami ng malinaw na kasagutan at meron ho ba kayo may papakita na proyektong sinasabi? Yun na nga lang flood control Ibalik natin doon sa 5,500 flood control na niyabang-yabang noong panahon. At nag-uulan pa noon Alalahanin nyo, nag-uulan pa yun, nagyabang-yabang. Nung nabangga ng barko, naubos, nalusaw yung 5,500 flood control. Tapos sasabihin, naku! Maliban lamang po kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po, yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionists. Ang Senado naman po ay may sarili po silang mandato. Alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang senator judges sa isang impeachment court. So, sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagbo-boycott muli ng mga sessions. Nako, sino ba nag-boycott? Sige nga, paliwanag nyo nga sa amin kung sino yung unang nag-walk out. Tapos bira ka ng bira. Nagtatanong lang ho kami, sino ba yung unang nag-walk out at nung malaunan nagbigay na ng hudyat ang Pangulo, ayan na. Sila na ho ang bida.
May sumapi pang dalawang Judes. Di 13 na sila ngayon. Di ba? Nako naman, Ka-Rudy, oh. Ano pa yung mga balita ngayon? May papanalo kaya ng isang abogado, itong private prosecutor ng prosecution team, ang kanilang mungkahi na ma-convict si BP Sara. Nagugulat tayo. Si Mary Espriatos ay pinapalabas. Ngayon, hindi niya alam na naisama pala daw na gustong paharapin si Mary Grace Piatos. Hindi ko lang alam kung alam niya yung mga bagay-bagay o talagang nangangapa pa rin siya. Kasi natanong siya dito sa panuntulan sa programa ni Manong Ted. Naitanong ni Manong Ted, kasama ho ba si Mary Grace Piatos? Hindi ko lang alam kung anong buong detalye kaya panoorin natin ito. Yung pagsama sa listahan daw ng inyong mga testigo, itong Mary Grace Piatos. I think, may part ho siguro ng mga iba na mention na ho. Nabanggit na po yun nakasama nga si Mary Grace Piatos. And Tama ho. Paano mananalo ito? Hindi ho alam kung naisama. Di ba? Anong sabi niya? I think siguro ho na naisama. Kung hindi pa uulitin ni Manong Ted, ay hindi ata sasang-ayon yung isang abogado. Basta sa video napapanood natin kung ikaw ang manunood dito, ano yung makikita mo? Ay parang wala hong alam si attorney dito na naisama. Si Mary Grace Piatos. Kung defense team yan, talagang magaling sumagot. Di ba? Pati SALN daw nako, meron pang balita dito mawiwindang kayo. Yung ebidensya ay mga witnesses daw, ay yung mga isasama nilang witnesses, kung hindi yung dating unang panahon na mga hindi pa BPC, BP Sara, mayor pa lang at vice mayor pa lang ata siya nun Yung sheriff daw ay isasama mga testigo ng House Prosecution para patunayan ang unexplained wealth ni BP Sara Duterte. Ito, si Trilling kasama. Alam niyo naman kung sino si Trilling. Matagal na galit niya sa mga Duterte kasi hindi naisama sa linyahan ng pagka-vice president ni Tatay Digong. Ito naman si Ombudsman, kilala niyo naman kung sino yan Siya witness? Nakakagulat. Ombudsman ka na, ikaw pa witness. Pwede ba yun? Di may partisa na dito. Meron na pinapanigan dito. Di ba? Yung AMLA. Kasama rin daw yung AMLAC. Alam niyo ho ba yung kwento way back 2024? Itong mga abogado ng AMLAC na humarap doon sa investigasyon, pinasisinungalingan nila na hindi sa kanila galing yung nilalabas ni Trilling na dokumento. Tapos ngayon, ito, ANLAC, Anti-Money Laundering Law, Laundering Council. Yung director daw doon, naku, yung bagong promote. Yung bagong, ano tawag doon? Yung bagong upo, yung kapo-promote lang. Magugulat ka, pati BIR representative kasama na rin. Wow! Sila nga ang ayaw magpabukas ng green box. Nakukuha nyo? Hindi ho pinapayagan. Nagsalita yan yung BIR hindi ho kami. Kasi gustong buksan ito ng mga taga-kamara, yung green box. Hindi ho pinayagan itong BIR kasi nga bawal. Ang bukod tangi lang makakapagbukas niyan pag nandun na sa trial itong mga senator judges. Okay, tuloy, attorney. Tama ho. For a fact, we know that no such person exists, no? Tama. Oo. So, ba't ka magsusubpina ng tao na non-existent? Well, I guess more other things to emphasize the point. No? Kung meron ho talagang tao na Mary Grace Piatos, despite the fact dahil sa official government records, wala hong lumalabas na taong may ganong pangalan. No? Bakit isusupena? Ito mga ito, natatawa rin tayo dito sa mga panatiko na mga yung mga lugalista, yung mga pinklawan, dilawan. Natatawa tayo, meron silang meron silang pahaging. Lagot daw. Dahil lalabas daw si Mary Grace Piatos.
Hindi nyo ba alam si Mary Grace Piatos ay katang-isip lang yan? Mary Grace Piatos, isipin nyo, saan ka makakita na Mary Grace Piatos? Maaari pa si Hurley Curl. Yan, yung sa spaghetti sa Goldilocks. Nakapag-promote pa tayo Sa Goldilocks ba 'yon, yung ano? Oo. Pero ito Mary Grace Piatos, naniniwala kayo kasi. 'Di ba? Meron pa Humpty Dumpty ba 'yon sinasabi? Sige, isumpenan nyo, palabasin nyo sila. Palabasin nyo si Humpty Dumpty tsaka si Mary Grace Piatos para maniwala kami. Ito kasi attorney nga hindi nga naniniwala eh. 'Di ba? Na naisupena si Mary Grace Piatos. Pero kung meron, then that person could come forward and say, ako yan. At kung wala, it just really emphasizes the point na she does not exist. So, tama. it follows. Kaya wag sabihin mo doon sa mga prosecution team, prosecutor team, actually privado ito si attorney. Hindi ko nga alam, attorney, bakit tinanggap mo yung ano. Nagtatanong lang kami Wag ho kayo magalit. Dapat hindi nyo tinanggap yan Kasi ang ganda siguro ng pangalan nyo, masisira kayo. Bakit? Kasi naging abogado kayo ng mga... Pansin nyo, si attorney, yung isang matanda. Maganda ang track record nun. Alam mo, tingin ng tao ngayon, bakit kayo sumama sa mga... Pero anyway, trabaho kasi ng mga abogado yan. So, kailangan nilang idepensa, ipanalo kung mananalo. Kailangan nila ipanalo kung ano yung gusto ng amo nila. Part na sila ng prosecution team. Pero, dito ako naniniwala. Sa defense team, talagang dito, lalampaso sila kasi magaling sumagot ito mga defense team ni BP Sara. Kaya nga ito si Mary Grace Piatos, Humpty Dumpty, kung sino man gusto na isupena nyo. Pero naniniwala ako, si BP Sara, for the first time, second time, ever, last time, o kung ano man, hindi ho sisipot si BP Sara. Yun ang aking paniniwala. Ewan ko sa inyo kung anong paniniwala nyo. Kasi, alam na ni BP Sara kung ano ang target ng mga durobo. Di ba? Kung sino ang tinatarget at talagang gusto niya pabagsakin, siyempre, yung magiging presidente sa 2028. Ngayon, ano ba sabi? Pwede bang umaten si BP Sara sa trial? Hindi. Kung meron naman siyang abogado, hayaan niyo yung kanyang abogado. Hayaan ang kanyang abogado magdepensa sa kanya. Andyan ang kanyang defense team. Bakit pa siya harap? Mamumuti ang mga mata nila. Mamumuti ang mga mata nyo. Wala hong lalabas na vice president dyan sa hocus pocus, sa circus na trial na yan. Sabi ni Aling Ledesma yan. Dito tayo, lipat tayo. Nabanggit na natin kung sino ang kanilang mga witnesses. Punta tayo dito. Nagsampa ng kasong cyber libel. Tama ba? Inulit yung kasinungalingan. Trillanes naghain ng cyber libel versus Cayetano. Naku ho. Naku, dati. Dati tahimik ka lang. Ngayon, pati si Senador Alan Peter Cayetano, naku, binibira mo na. Binida ka pa noon. Dati, kayo daw yung nagsasabi ng mga, katotohanan, sa flood control. Flood control sa mga nandudurobo. Kaisa ka raw niya sa mga nagsasabi ng mga durobong tao. Ngayon, kakasuhan mo si Senador Alan Peter Cayetano. Hindi, way back kailan ba yon? Yung napakita natin video, yung panahon ng kampanyahan ng pagka Vice President ni Senator Alan Peter Cayetano at ito si Pangulo. Nabanggit niya. Kaso, magtataka ka. Ngayon, iba na ang status ng mama. Ando na siya sa status na kahit walang basihan, mga ebidensya nilalabas. Kahit na, kaso dito, kaso doon. Naku naman, Karo din naman. Ang dami.
Naku, pag nanalo si BP Sara, ewan ko lang. Ngayon pong araw na ito, ako po ay nag-file ng cite on libel case. Again, doon sa 18 bodyguards. No? Pero this time, sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Naku, hindi ka na nahawa, ah. Si Senador kay Marcoleta pa talaga ang sinama mo. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa life mo. Oo. Si Senador Marcoleta pa, ano ba ginagawa ni Senador Marcoleta? Sinisiwalat niya lang ang mga durobo. Ayaw nga pala. Oo nga pala, nadadamay nga pala ang pangalan mo. Sabi sa video ng 18 Marines, di ba? Dawit ang pangalan, pinadadalahan ng ilang maleta. Ngayon, dinamay mo pa si Senador Marcoleta, dinamay mo pa si Senador Alan Peter Cayetano. Para saan? Lituhin na naman ang sambayang Pilipino. Ganon. Pati sa SALN. Naku, eto na. Ito magkakaintindihan tayo dito. Yung SALN ni BP Sara, kahit hindi pa siya Vice President, sinasama pa nila. Totoo yan. Yan. Sasagot dito yung abogado. Tapos na sa ikalimang araw ang pre-trial conference. Medyo technical, ano ha? May kaunting mga kung ano-ano pong mga pagtutol, etc. Pero natapos na yung mga markings daw po ng mga dokumento at yung pong listahan ng mga ipatatawag sa actual na trial. Nasa linya ngayon si Sino kaya? Benjamin Tolosa Jr., ang spokesperson po ng House Prosecution Panel. Good morning po, Attorney. Magandang umaga ho, Sir Ted, at magandang umaga ho sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Opo, Attorney, kahapon po tapos na yung pre-trial conference. So, ang sinasabi po, meron ng PTO o pre-trial order. Ano po iyon? Let me correct that first. The pre-trial order has not yet been issued ho. No? Under the rules ho, ang impeachment clerk, meron siyang 10 days from the end of the pre-trial conference to issue a pre-trial order. No? So, kakatapos lang ho kahapon, so wala pa hong pre-trial order sa ngayon. But sigurado ho kami na ma-issue ho ang pre-trial order before the first day of hearing on July 6 ho. Opo, my question nga po, Attorney, is tapos na ho yung pre-trial conference. So, what is Tama, a yeah. PTO? Yun tanong ko eh. Okay. Ano ba ang PTO? Opo, ano ho ba Sige, ang... let me clarify. I thought Yan ang sinasabi natin eh. Hindi nakikinig si attorney. Ulit. Tuloy. Ano ho ba yung, ano yung PTO? So, ang pre-trial order ho, dyan ho, ilalaman ho niyan lahat ho ng napag-usapan during the pre-trial conference. So, malilista na ho dyan lahat, for example, yung mga issues na pwedeng paglitisin during the trial itself. Second, malilista ho dyan lahat ng mga witnesses na pwede hong tawagin ng magkabilang panig during the trial itself. Again, subject to yan to certain exemptions, no? But as a rule, dapat kung wala ho sa pre-trial order, hindi na ho pwedeng ipresenta ang witness during trial. Kailangan ho, by way of exemption lang ho yan, na ipaliwanag bakit papayagan ng korte na ipresenta itong witness na to during trial kahit hindi siya nailista sa pre-trial order ho. Makikita din ho natin dyan yung mga final list of hearing dates na binigay ho sa magkabilang panig. Sa ngayon ho, ang hiningi ho ng prosecution at least 62 days to present their evidence. Sa defense naman ho, ang hiningi ho ay 30 days. So dyan ho natin makikita kung ilan ho ang final days na ibibigay. Pati na din ho yung tinatawag ho na stipulated facts. Meaning, ito ho yung mga facts na nag-agree na ho ang parties na inaamin ho yan ng both sides at hindi na ho kailangang patunayan by presenting evidence during trial. Opo, kumbaga ito yung guidelines, parang gano'n, Attorney. Tama po yun, tama ho yun. Okay, so yung binabanggit nyo, doon sa pre-trial order na iyan, bagamat naandyan na po itemized po, mga napagkasunduan, etc., during the trial, ano po ang magiging daan para lumabas kayo doon? Para mayroong bago na issue, material and relevant issues na maaaring ma-raise during the trial? Well, technically, ang issue
yan na ho dapat yan. No? So kung may bagong legal issue na labas na labas ho, no, dito sa sakop ng mga defined issues during the pre-trial, hindi na ho pwedeng mag-present ng evidence, no, with respect to that issue, for example, dahil magiging considered na ho yan as irrelevant, no. Pero pwede ho ang pagpasok ng ebidensya kahit wala ho siya dun sa nakalistang ebidensya, pero ang example ho ng justification dyan is if it could be shown ho during pre-trial that evidence was not reasonably known or available to the parties. So that has to be justified ho. Nakuha niyo Eh, ang tanong dito, ang punto rito, si Mary Grace Piatos ba ay lalabas dito sa trial? Eh ako hindi naniniwala na walang lalabas ni Mary Grace Piatos kasi si Mary Grace Piatos ay katang-isip lang. Ngayon, kung pipilitin nila, sino susupenahan nyo? Diba? Doon pa lang, unang-una pa lang, hindi mo dapat halungkatin itong confidential fund at lalong-lalo na kung sino-sino yung mga nakapangalan dito. Kaya nga confidential eh. Wala ba kayong mga utak? Lagi kayong confidential fund. Flood control ang gusto ng taong bayan. Lagi niyong sinuungkat yung impeachment. Yung flood control nga ang hinihiling kung sino. Kita nyo na, dadivert na. Kaya sabi dito ni Senator Alan Peter Cayetano sa report na ito ng magagaling na angkor ng Sagana Mamayan, ito ang kanilang mga babalita ngayon. Sabi po ni Senator Alan, posibleng ma-overshadow daw po ng impeachment proceedings ang flood control investigation. Tama. At binibigyang diin niya ang mga di umano'y pagkalugi sa flood control controversy ay umaabot daw po sa malaking halaga. Tama. Hindi na siguro malulugi. Nawala na talaga, hindi tayo nalugi dun. Napagnakawan ho yun. Nakaw ho yun. At nananawagan para po sa pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Yan, doon ang exciting part. Ang problema, hindi na ho nila pinagbibigyan at nakataon na sila talaga ngayon dito, kay Mary Grace Piatos. Wala silang tigil kay Mary Grace Piatos, pati kay Humpy Dumpy. Gusto nilang malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Sana ma-interview muli ito si former Ombudsman Martires para masabi muli kung ano ba talaga at dapat bang malaman ng taong bayan o dapat bang isa publiko kung ano yung confidential fund. Kaya nga confidential, matitigas ang mukha talaga. Anyway, kung umabot ka sa ating video na yan, ako naman ho ay maglalambing. At syempre, don't forget to subscribe si Mang Banat. Yan ang lagi kong binibida sa inyo kasi magaling ho itong Mang Banat na ito. Yung mga nagsasabi naman, bakit nakabonet? Hindi ko rin ho alam. Basta sa akin, matulungan lang siya. Ayan, galing yan. Talagang, pag nakita nyo, pag nagsalita yan, talagang banat na banat. Di ba? At syempre dito tayo sa shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nababati. Nasa shoutout. Marami ho talagang gusto magpa-shoutout sa atin. Ang problema ho, natatabunan. Kaya sabi ko nga sa inyo, damihan nyo ho ang komento para nababasa natin. Kahit matabunan yan, meron pa rin kayong komento. Di ba? Mula kay Ma'am Nanette Labidon, Kuya Good, mag-send ka po. Ma'am, i-add na lang po kita sa sa account ko. Ma'am Nanette Labiton, shoutout po sa iyo Ingat po lagi. Dato si Katuna, shoutout po sa iyo. Okay, Leonardo Quiñones, shoutout po sa iyo Jeram Regino, shoutout po. Meryl Paduga, shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. Alicia Cabato, shoutout po. Analisa Pascua, shoutout po sa iyo. Susan Tenerife, shoutout po sa iyo. Fred Lim, shoutout po sa iyo. Sino to? Miriam Ferrer, shoutout po sa iyo. Master Jose Nava, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan, shoutout po sa iyo. Ma'am Marilu
Survivor Mix Club, shoutout po sa iyo ng Hong Kong. Like 20, shoutout po ng bonggang-bongga. Sandy Paule, shoutout po Luisa G. Shoutout po sa inyo, Corazon Claro. Shoutout po sa inyo, Giga Ox H5X. Shoutout po sa inyo, Malihan Carlos. Wilfredo Avesana, shoutout po ng bonggang-bongga. Sergio Abella, shoutout po. Nita Samson, shoutout po. Catherine Magalang, shoutout po. Noel Denso, shoutout po sa inyo. Jeronimo Austria, shoutout po. Bebang Vika, shoutout po. Ito sabi ni Mamo, lalabas talaga kami sa kalsada. Ituloy nyo na para malaman nyo. Mayaman ang INC sa pagmamahal. Tama naman po. Mapagmahal po basta nasa tama. Mahal ng taong bayan. Iba po ang turo. Meron sana akong papakitang video sa inyo. Iba ang pananaw ko na ngayon dito sa religious ng INC. Oo. Dati yung mga Padre Damaso, kung makapagsalita sila, mas magagaling pa magsalita ang mga religious na INC kesa sa inyo. Yung mga Damaso nang hihikayat, lumabas, magwelga. Ang INC walang ganun. Basta nasa tama. Basta talaga tawag ng basta mahirap explain pero talagang the best ang INC. Kaya yung iba na nagko-comment sa akin, lilipat na sila. Salamat po ng marami tuloy natin kay Larry Mira, shoutout po sa iyo. Ma'am Bebang Vilca, shoutout po sa iyo Salamat po sa komento mo na yan. Appreciate po yan. Almong Lubot, shoutout po. Dorote Kamagpan, shoutout po. Abraham Macose, shoutout po. Berhilio Iglesias, shoutout po sa inyo. Loreto Lumingkit, shoutout po. Willie De Los Santos, shoutout po. Teresa Lingkod, shoutout po sa inyo. Maria Luz Banyes, shoutout po. Easter Timoteo, shoutout po nasa Jack Angel daw si Piatos. Tama naman po. Esperidion Kaugas, shoutout po sa inyo. Murphy Pascual, shoutout po. Ma'am Nanette Labiton ulit. Sabi ko sa inyo, di ba? Kaya gawin nyo, comment lang po kayo ng comment kasi pag hindi ko nabasa at natabunan, meron mga backup na komento. Marilyn Paduga, shoutout po. Pas Vidtuim, yan, shoutout po. Jean Shell, shoutout po. Abraham Macose, shoutout po sa iyo. Susan Terife, yun, shoutout po ulit. Fernando Albiso, shoutout po. Jaime Torres, shoutout po. Anisto Viera, shoutout po. Jeram Regino, shoutout po. Feli, shoutout po. Cairo Hoseniel, shoutout po sa inyo. Rayban 20, lagi nakaantabay yan sa atin. At Guillermo Cortez, shoutout po. Fall Doma, shoutout po. Evelyn Cuevas, Renato Tolyesol, shoutout po. Wilma De Los Santos, Willie De Los Santos, shoutout po. Joanna Magalang, kita nyo. Normita Sapo, shoutout po sa iyo. Renato Bolanggaita, shoutout po sa inyo. Ben Paler, shoutout po sa inyo. Bayani Manso, Ernie Rodriguez, yan ko umabot sa video natin. Ako naman ho ay maglalambing. Pakilike and share nyo ang ating video. Hanggang sa muli, bye-bye!